Talaga namang ang init na ng panahon mga paps, kaya maraming nagpapalamig sa pagsuswimming sa mga inflatable pools. Pero sa Tondo, Maynila, kinumpiska ang mga nilagay na ganyan sa kalsada. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Ray Vicente. Iba-iba ang mga diskarte ng Pinoy ngayong tag-init. Sa Tondo, uso ang paglalagay ng inflatable pool sa tabing kalsada. Si Nanay Felina nga, inalabas na ang matagal nang nakatagong portable pool. Dahil sa mga bata. Saka nainitan daw sila. Kaya lagi sila nandito. Kahit na nasa labas sila, kanang daan ng motor dyan, dito na lang sila. Tagal na yan, naka-stop pa yan sa Cavite. Kasi yan pa nakikita namin yung mga bata. Mas tipid daw kasi ito kaysa bumiyahe pa para makapag-swimming. Lalo't nagmamahal daw ang mga gastusin ngayon. Pag-iigib ng tubig lang din daw kasi ang kailangan. Kaya nakakaminos pa rin sila habang nagsasaya ang mga apo't anak. Natipid yung na ganyan sa halap-halap lang kasi kung sa kuryente, aksaya pa. Kung tuwang-tuwa sila sa ganyan, nakikita pa namin na sila. Pati kami isisihan din. Pero paalala ng Manila Police District, bawal ang anumang obstruction sa kalsada. Kumakailan lang, nasa 4 na inflatable poles na ang tinanggal, katulad na lang sa Kapulong Street kung saan madalas dumadaan ang mga truck. Yung sa word na obstruction, yung mga nakakasagabal doon sa daloy ng trapiko, ng pedestrian, lahat yan obstruction. Ang kalsada ay para sa sasakyan regarding doon sa mga inflatable pool na duli natin. Ang sa atin dito, nakita natin obstruction at bukod doon, yung public safety. Dahil nakita natin itong mga ito ay inilagay dito sa mga kalsada kung saan nakikita natin na ginagamit ito ng mga malalaking sasakyan na maaari kung sakaling mawalan ito ng giya o preno, maaaring makompromise yung mga lives ng mga naliligo dito, lalo na yung mga bata. Sabi naman ni Major Ines, may exemptions. Basta hindi nakakasagabal ng iba. Sa pagpapatupad ng batas, dapat may higpit tayo. Pero binabalanse. At katulad na nabanggit ko sa iyo, kung wala namang naapektuhan dito, wala naman tayong nakikita problema. Ginagamitan natin ng common sense. Kaya hirit ng ilang residente, sana ay huwag silang pabawalan sa kanilang inflatable pool. Lalo't hindi naman daw ito nakakaperwisyo sa sasakyan o sa tao man. Eh sa labas lang, di ba, bawal na maglagay ng pool sa labas. Eh, dito, okay sa mga tao kasi nga, wala namang bawal dito sa Eskinita. Hindi naman siguro dapat ipagbawal yan dahil Eskinita naman to. Ngayong tag-init, hindi naman masamang magsaya. Basta siguraduhin lang na ang ginagawa, hindi makakaperwisyo ng iba. Mga kapatid, mobile journalist Ray Vicente po, hatid ang mukha ng balita. And ang pagbabawal sa mga inflatable pool sa kalsada kasama si Mobile Journal Ray Vicente. O Ray, nung inikutan mo ang Tondo, Maynila, marami ka ba bang nakikitang mga nakalatag na inflatable pool? Actually, Paps, yung una natin pinuntahan is Kapulong Street talaga. Kasi Oo. yun yung madalas talaga maraming hinuhuli. Oo. Pati talaga kinukumpiska yung mga portable pools. Pero Oo. nung pumunta tayo ron, Paps, wala akong nakita eh. Pero ayon kasi sa tricycle driver na nasakyan ko, Paps, sabi, sa mga iskinita raw talaga marami. So doon na ako, isa-isa kong pinuntahan yung mga iskita. At ito nga nakita ko. Pero so far, Paps, isa lang talaga yung nakita ko. Pero ayon din sa mga nakausap ko kasi rito, Paps, weekend daw talaga. Oo. Gaya niyan, Ray, no? Yung iskinita na yan, halimbawa, hindi naman daanan, no? Hindi yan main road dito sa Tondo. Yan bawal pa rin yan. Paps, kinonfirma natin yan kay spokesperson Ines. Ang sabi niya, kapag hindi naman daw talaga nakakaabala sa daanan at wala namang nadadaanan talaga sakyan, ipapayagan naman daw nila, Paps. Kumbaga ang sabi talaga, depende lang daw Wag talaga lang sa mga lugar. main road siguro, Yes, mga Paps, daanan ng truck, no? Malalaki yes, sasakyan. kasi panganib din, Paps, yung dulot nito. Sinong nanguhuli, Ray? Doon sa mga naglalatag ng mga inflatable pool sa mga kalsada. Sino nanguhuli? MPD talaga, Paps, no? Manila Police District. Pero talaga meron silang kasama na kung saan barangay nakadestino to. So, kumbaga, Barangay officials yes, kasama. Paps, nakikipag-coordinate naman At daw may sila multa. dito. Halimbawa, nahulihan ka ng inflatable pool na dito sa mga main road. Halimbawa.
Yes, Pops, totoo, may multa yan, no? 1,000 daw talaga Okay. and above. So, depende pa rin talaga yan, Pops, sa ordinansa na lalabagin mo. For example na lang, kung ordinance number 8092, which is illegal parking, pati mga street vendors sa side, eh yun daw yung 1,000 talaga. Pero depende Multa yun. pa, Oo. yes, Pops, kung mas malaki yung lalabagin mo, posible daw talaga may warrant of arrest pa. Ayun. Ray, pero may mga binuksan ng public swimming pool sa Maynila. Ano yung pinakamalapit sa Tondo? Yes, Pops. Actually, binigyan nga tayo kanina May itong listahan. listahan. Oo, Kasi oo. per district talaga, Pops, Oo. merong public Oo. pool, no? Pero yung pinakamalapit sa Tondo, dalawa. Okay. So, itong Vitas Aquatic Center, District 1, and Patricia Sports Complex, District 2. Lahat naman ito, Pops, Oo. ay free and publicly available. And usually talaga, Monday sila sarado, Pops, kasi ito yung, kumbaga, cleaning time nila. Pero Tuesday onwards hanggang Sunday, Bukas. naman siya. Pero may mga time lang talagang limited siya. Alright, maraming salamat, Mobile Journal Ray Vicente.